And live po natin makakasama via phone patch si Congressman Marcoleta. Magandang gabi, sir. Ito po si Hannah at kasama din natin si kapartner Ina. Good evening po sa inyo. Sir, thank you for your time. Pinarinig ko ulit dun sa ating mga kabayan na naging statement when you were ambushed interview kanina, dyan sa St. Lucie. Nasabi nga kayo, at nasabi nyo nga na nahihiya na kayo sa mga nangyayari. As a lawyer, I'm right, sir? You're also a lawyer, di ba, Representative Marcoleta? Yes, ma'am. Sir, kasi kanina, sir, kina-question din, marami ang nagtatanong, kung legal po ba ang naging utos ng House of Representatives na ilipat po mula po sa kanyang, mula po sa pagka-detain sa loob ng compound ng House of Representatives, iniutos po na ilipat po ito sa Women's Correctional. At ang sinasabi ni Attorney Lopez ay gusto niya nandoon ang kanyang abogado at pinipilit naman ng mga HOR personnel na we can wait for your lawyers basta't what ilipat na po daw siya dun sa Women's Correctional. Ano po masasabi niyo dito, Congressman Marcoleta? Sana yung House ang tinanong ninyo kung ano yung justification nila. Kung bakit nila ililipat sa correctional facility. Kasi yung correctional ay para lamang dun sa mga nagsaserve na ng kanilang penalty. Yung kanilang kasi mga convicts na po yung nandun yung attorney naman na staff ng OBP, hindi naman akusado yun, hindi naman kriminal yun. Bakit ihahalo mo doon? Dapat ang magpaliwanag dyan yung House of Representatives. Bakit nila naisip na dalhin doon? Siguro, ito sa pantaha ko lang naman. Dahil siguro bumisita si Vice President at siguro ni Vice President samahan yung kanyang staff. May palagay akong gano'n, no? Bagamat hindi ko alam kung yun nga yung dahilan. Ngayon, siguro naliligalig yung leadership ng House dahil nandun yung Vice President. Sinasabi nga nila, breach down ng yung security. Bakit? Yung bang Vice President, security threat? Exactly. Higit sa kanino man, sila yung dapat na sumagot. Kasi hindi ko alam kung ano iniisip nila. Kung ako yung speaker, alam ko isasagot ko sa iyo. Hindi naman ako yung speaker. Congressman Marcoleta, kasi as a lawyer din po, legal ba yung move na yon? Or is this just a way to threaten the Office of the Vice President, her staff, even the Vice President po? Or sa tingin mo, ito ay tuloy-tuloy lang na political persecution po? Ang ayaw nila, nandun ang Vice President. Gusto nila umalis ang Vice President. And the only way para hindi niya masundan yung kanyang staff ay dadalhin nila sa Women's Correctional. Sa palagay ko, mahihirapan na nga siyang pumunta doon. Talagang malalagay na sa alanganin ang security ng Vice President. Pero kung halimbawa, gusto lamang niya nasamahan yung staff niya, alam ko naman yung detention facility na yun, maluwag yun Ano security threat doon? Kaya lang, tama yung sinasabi mo. Baka meron silang gustong palabasin. Ayaw nila na nandun ang Vice President. Kasi nga naman, hindi magiging maganda para sa kanila. Kinulong nila yung tao niya. Ang Vice President gusto niya samahan. O ano ngayon ang magiging reading ng publiko? O yun ang ayaw nila. Yun ang iniiwasan nila. Kung ano yung pagbasa ng publiko doon sa mga developing story na nandyan sa loob ng House. Ganun lang naman kasimple yun And sir, nakikita din ng publiko, Congressman Marcoleta, na nagiging threat din sa kalusugan ni Chief of Staff o Undersecretary Lopez, yung mga kaganapan mula pa kanina madaling araw na pinupush ngayong ilipat siya sa correctional. And then, ngayon nga, nasa ospital na siya. I'm not sure kung ano talaga yung final dun sa kanyang medical bulletin, pero nakikita naman natin, the videos can't lie, Congressman Marcoleta, that hindi talaga nasa mabuting kondisyon ng kanyang kalusugan after dun sa roller coaster nga of emotion na naramdaman niya nung magmula nang siya ay makontempt. Hindi ako doktor, pero nakita ko siya kanina, talagang
siguro very traumatic ang kanyang napagdaanan. Nung maaman niya na bigla siyang dadalhin sa women's correctional, yun lamang senaryo na ikaw isasama dun sa mga kriminal. Kahit siguro sinong tao na normal ang pag-iisip, talagang magkakaroon siya ng agam-agam. Hindi lang agam-agam, siguro pagkatakot, no? Uncertainty, kung ano ba nangyayari sa ating bansa. Siguro gano'n na yung naisip niya, kaya nagkaganon siya. Hindi ko nga siya kinakausap ko siya, hindi niya maidilat yung mata niya. Congressman, kasama din natin si Ina at meron din katanungan sa'yo. Magandang gabi po, Congressman Marcoleta. At nais lang po naming malaman, no, bilang matagal na po kayo sa serbisyo, kung di po ako nagkakamali ay since 2004 ay nandiyan na po kayo sa loob ng Kongreso. Ano po ba kaya ang naging dahilan? Bakit umabot po sa ganitong punto ang ating bansa? Na dati-rati talagang mataas po ang tingin natin sa Kongreso, ngayon po kayo na rin po ang nagsabi na umaabot na tayo sa punto na nakakahiya na po. What led us here, Congressman? Bakit nagkaganito po kaya? Masyadong pamumulitika. Masyado talagang pamumulitika, no, Congressman Marcoleta. But what is the Ganun lang end game? kasimple yun. What is the end game here? Alisma, to push the Vice President to resign sa kanyang pwesto bilang Vice Presidente? Yan ba ang target nila? To destroy her reputation Sana. na hindi na makatakbo? Sana alam ko kung ano ang ending. Hindi ko alam ang ending. Ang alam ko lang, ginagawa nila lahat ang paraan para sa ganon ay magtagumpay yung kanilang binabalak laban sa Vice President. Congressman, may nabanggit po no kanina si Attorney Lopez out of her frustration maybe, out of her emotions. Ang nasabi niya po talaga at marami na rin sa ating mga kababayan na nakikita po na wala na daw talagang batas ngayon na nangyayari sa ating bansa. Kung meron man, iilan lang ang pinapanigan nito. Kumbaga ba kapag ikaw ay hindi daw kapartido o ikaw ay halatang kalaban, ay gagamitin po ang batas laban sa inyo. Ano po ang nakikita nyo dito? Masasabi ba natin wala na talaga tayong pag-asa? Kasi nabanggit din ni Vice President Sara Duterte na na hopeless na. Pero kayo po as member po ng 19th Congress, ano pa kaya ang posibleng mangyari? Na hindi naman sana talaga umabot tayo sa ganun, Congressman. Ang haba naman ng tanong mo, hindi ko alam kung ano sasagutin ka. Alam mo, ang problema nga, sumobra na yung pamumulitika. Dapat sana unahin nila yung problema ng bansa natin. Malaki ang pag-asa ng bansa natin eh. Ngayon, kung halimbawa, ang kanilang iisipin na lang, yung pamumulitika, na ganito yung mangyayari natin, mangyayari sa atin. Isip-isipin mo na lang, ang pinag-uusapan lang natin ay yung nature ng confidential fund. Napakasimple nun. Kung talagang ang kanilang pakay ay gumawa ng batas, kung totoo ay gumawa ng batas na may kinalaman sa paggamit ng confidential fund, bakit naman isang opisina lang ang kanilang pinag-eksperimentuhan? Ilan bang opisina at ahensya at sangay ng pamahalaan ang nabigyan ng confidential fund? Ilagay mo na lang sa 1,000 sapagkat mahigit 1,000 yan eh. Ang dami niyan. Mula lang sa government, NGAs, National Government Agencies, marami yan. Ipalagay mo lang 500, ang kalahati na lang ang kunin mo, 250. Isama mo yung LGUs, lalong mas marami yan. Opisina ng gobernador, opisina ng mga mayor, libo-libo yan. Kalahati na lang, 500. Di 750 na yon. Isama mo pa yung katakot-takot na GOCCs. May 300 yan. Kalahati, 150 ka mo na lang. Palagay mo na sa meron kang 900 na ahensya, sangay ng pamahalaan na binigyan ng confidential funds. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit umikot lang tayo sa isang opisina? Paano tayo gagawa ng isang batas kung isa lang ang tatargetin mo? Ba't hindi mo targetin ang lahat ng mga opisina na mayroong confidential fund?
kung talagang totoo at matino ang direksyon na tinatahak niyang Committee on Good Government. Ang pangalan pa naman, Good Government eh. Hindi ba kayo nagtataka? Dapat palitan na yun eh. Gusto niyong palitan kung anong pangalan. Ano? Alam mo siguro eh. Ano bang mas maganda, Ikaw Congressman? na magsabi eh. Parang wala silang masabi. Alam mo naman eh. Yan siguro ang sentimiento nitong abogada na nakakulong. Isip-isipin mo, ikukulong ka. Yung nagtanong, alam mo, hindi abogado eh. Yung nagtanong, hindi abogado. Convicted. Hindi niyo ba kilala kung sino yun? Oo, kilala namin. At Lahat lang naman kilala ito nagpapanggap ng mga abogado eh. Ang mahirap sa atin, lalo na yung mga kasama ko, kung sino yung hindi abogado, yun ang umaastang abogado. Minsan pa nga, umaas ng alam judge. mo, hindi ba merong nagsabi, a little learning is a dangerous thing. Yeah. Yes. Grade 5 pa lang ako, natutunan ko na yun. Di ba? Yes po. Oh. Congressman Marcoleta. Sabi niya, Yes po. obstruction of procedures. O, di ba? Nag-obstruct daw dahil sumulat ata itong abogada na nakiusap sa COA na go slow on this because, you know, yung inisyo po ninyo na audit observation memo, alam naman po ninyo na hindi po conclusive yun. Wala pong finality yun. I-explain pa po namin because this is contestable, this is appealable. Bakit po ninyo ibibigay sa kanila ang inyong mandato? Anong mandato ng COA? Sila po ang nag-o-audit. Ngayon, siguro ang gusto sabihin lamang ng abogadang sumulat. Kasi kung ako, ganun din ang gagawin ko eh. Bilang isang abogado, naiintindihan niya yung batas eh. Alam mo yung prinsipyo ng batas na gusto niya sabihin, baka hindi niya lang nabanggit nung siya ipinagtatatanong. Yung akma na prinsipyo ng batas niyan, sabi niya, what has been delegated can no longer be delegated. Kanino ba dinelegate ang pag-o-audit? Constitution ang nagsabi nito eh. COA po eh. Eh bakit naman, hindi ko naman sinabing dinelegate ng COA. Sa pilitang kinuha ng Committee on Blank Government. No, lagyan mo nga, i-fill up mo nga yung blank. Anong magandang pag-fill up ng blank? Parang nadulas sa kanina dyan si Congressman, nasabi niya, bad government. Ay, good government. Oh, nakita mo na. Alam nyo naman yun eh. Sabi niya, obstruction of procedures. Nakalimutan nila. Sila yung unang nag-obstruct. As a matter of fact, in-encroach nila yung gawain na hindi para sa kanila. Ay, Nakuha nyo ba yun? yes. Anong ito legislation? Sus Mariosep naman. Magkaintindihan nga kami. Anong ito legislation? Anong ibig nila sabihin? Gagawa sila ng batas para palitan nila yung procedure na audit ng COA? Natanong mo sa kanila yun. O gusto nilang gumawa ng batas para i-dissolve ang COA? Hindi naman nila magagawa yun sapagat ang COA ay nasa Constitution. So ano nga ang batas ang iniisip nila? What law is contemplated by bullying people, asking people before them, bullying all of them, na akala mo mga abogado, akala mo mga huwes, akala mo mga prosecutor, sabihin mo sa kanila, basahin nila yung Article 6 ng Philippine Constitution. Ito yung grant of legislative power. Wala kang makikita dyan na pwede mong kunin ang mandato at trabaho ng COA. Ayoko lang makipag-away na dyan eh. Baka mamaya yung hopya ko kukunin na naman. Congressman Marcoleta, kasi iba mga kasama, gaya na sinabi mo, hindi abogado. Hindi mga abogado. Kaya hindi nila nababasa yung batas at hindi nila alam hanggang saan lang yung limit ng kapangyarihan nila. And even your colleagues... Hindi nga nila alam eh. Hindi ko malaman kung magpasensya ako o sinasabi ko sa kanila. Pag sinasabi ko sa kanila, they cannot counter a better argument. Ang gagawin nila, guguluhin lang nila ako.
May magsasasalita sa likod ko na hindi ko rin maintindihan kung ano yung pinagsasasabi nila. Pagkatapos mayroon pang mag-a-accuse, tuturo pa yung ano ni daliri. Are you rebuking this committee? Sus Maria Josep, mga tao ito. Anong klaseng parliamentary procedures ang ginagawa namin sa Congress? Ito yung kinalulungkot ko. Nagdaramdam ako at kung minsan nga nasabi ko, nakakahiya na rin ito. Pati ako napapahiya. Bagamat kaya ako nahihiya dahil sa kanila. Hindi ko malaman kung paano ko ba sasabihin sa kanila. Eh kung kaya ko lang iuntog ang mga ulo nila, gagawin ko para siguro mabuksan yun eh. Totoo ito. Actually, Totoo ito. Congressman. Harap-harapan naman, hindi naman makakapagsalita yung mga yan eh. Opo. Oo nga. Tanungin mong isa-isa. Sinong gustong humarap? Halimbawa sa Lunes. Halimbawa, harap ako doon. Wala lang manggugulo. Wala lang gagawa ng hopya para magkali naman tayo. Oh. Ang problema, pag nagsimula akong mag-raise ng issue, sasabihin nila sa akin, I'm sorry, Your Honor, you can no longer raise some procedural issues because you are no longer a member of this. Subukan niyang ulitin yon. Yeah. Ayoko na lang makipag-away kaya huminto na ako na sabi ko, Diyos ko, ano kayang nangyari sa mga tao? Anong nakain ng mga taong ito? Bakit ganito silang mga tiran? Eh yung chairman, napag-alaman ko, abogado raw eh. Oh? Kaya ako nalungkot eh, abogado pala yun. Kaya, hindi ko alam na abogado yun eh. Akala ko nagtitinda ng hopya yun eh. And sinabi din yan, that unconstitutional daw ang ginagawa ni VP Sara yung pag-lawyer niya sa kanyang detained chief of staff. Sabi ni Congressman Chua. Ano masasabi niyo dito, Congressman Marcoleta? Hindi hindi naglo-lawyer yun. Paano siyang maglo-lawyer? Hindi naman siya vice president siya. Nasabi niya na lang yun dahil siyempre nataranta yung kanyang OBP at sanang andun niyang isang tambak na pulis na kukunin siya. Ano ang gagawin niya? Hindi ba? Ang tatanungin muna natin ganito, sino ba yung nag-order na kukunin siya at dadalhin sa Women's Correctional? Sino? Si chairperson, ang signatory nun, O Attorney Chua. paano siya nakagawa ng order? Nag-hearing ba sila? Eh Biyernes yun eh, wala namang office pagka Biyernes eh. Eh, nag-Zoom Paano meeting sila daw. nag-hearing? Zoom daw. Pwede ba yun, Kong? Oh, nag-zoom sila. Nakakuha sila ng approval sa office ng majority leader at ang majority leader kumuha ng basbas sa speaker. Ipalitaw nila lahat ito. Did the speaker extend an approval to the office of the majority leader for these people to conduct a special committee? Can On we a demand Friday? for transparency, Congressman Marcoleta, kung paano na humantong sa ganong klaseng order? Can the public ask for transparency sa House of Representatives? Of course. Of course, that's your right. Di ba? Kayong sa media, hindi nyo kasi tinatanong eh. Why don't you ask them? Sino-sino ang member na nag-attend? Sino-sino? Kausapin niyo, nag-attend nga po. Malalaman niyo kung talagang nagkaroon ng Zoom eh. Did they have a quorum? Eh, ang problema, hindi naman kasi kayo nagtatanong eh. Para malaman niyo if the order was valid. O nag-Zoom sila, baka 3 lang sila. And with Pwede that, yun. Congressman Marcoleta, anong accountability ang pwedeng harapin sakali na invalid nga yung order na inilabas ni Congressman Chua? Invalid nga eh. Eh di hindi totoo. Eh di mali. Eh si bakit nagpapunta ng polis doon? Paano nakapunta yung polis doon? Sino ang tumawag ng polis? Yung secretary, yung secretary general? O yung sergeant at arms? Ba't meron kaagad polis? Natanong ko nga eh. Kasi merong tumawag sa akin. Madaling araw na eh. Opo. Sabi nila meron pong mga polis doon na kukunin daw. Yung polis kukunin na daw yung Attorney Sanchez ba yung apelyido niya? Lopez. No, Lopez. Kukunin na po.
Yung Secretary General ba nandyan? Wala po. Teka muna. Paano niyo ibibigay sa pulis? Wala yung Secretary. The Secretary General is the one that should execute the order, the invalid order, kung halimbawa hindi naman valid, of the blank government. Committee on Blank Government. And public. Ano na yan? Ulitin mo nga yung pangalan ng committee. Di namin masabi yung good eh. Ituloy lang ninyo. The Committee on Blank Government and ano yung susunod? And accountability. Nakita mo na. But where's their accountability, Congressman Marcoleta? Yun nga yung sinasabi ko, you have to account. Nagkaroon ba talaga ng meeting? Nag-zoom ba sila? Ilan ang nag-zoom? Yes. Ilan? Was there a quorum? Bakit ang tumawag ba ng police? Yung Sergeant at Arms. Bakit wala yung Sergeant at Arms? Can the police officers or police battalion secure the facility at pagkatas kunin nila yun? Ganun-ganun na lang? Is that the way an order be executed without the Sergeant at Arms? Hindi nyo naman tinignan ito eh. Yes. And Congressman Marcoleta, di ba, nag-file ng motion for reconsideration si Attorney Lopez kaugnay nga dun sa order ng contempt sa kanya. On the same day kung kailan siya na-contempt. Pero hindi po Precisely. ito inaksyon. Nagkaroon na ba? Na-resolve na ba yun? Wala pa yun. Yung Zoom meeting nila, ni-resolve na yun? Dininay ba? Paano mo ililipat nga? Meron siyang MR, kung meron siyang motion for reconsideration. Ito nga ang sinasabi ko sa inyo, ang pagkakaiba ng abogado doon sa nagkukunwang abogado. Pagkatapos, yun ang mga abogado na chairman, neophyte naman yan eh. Isip-isipin nung I was trying to raise some procedural matters, sabi niya sa akin, I'm sorry, Congressman Marcoleta, you cannot raise those procedural issues because you're no longer a member of this committee. Bakit niya nakalimutan na ako'y member ng House of Representatives? I am an elected member of the House of Representatives. I can participate legally and legitimately in all proceedings of all committees, regardless of whether or not I am a member. Hindi niya alam yun. That is basic. Yes. Ipag-away ba ako? Ayokong kaaway. Yung mga hindi nakakaintindi. Sabi nga ng iba, Congressman Marcoleta, it is an insult daw sa mga veteranong alam ninyo ang procedures Yes. dyan sa Kamara at ganun ka lang bastusin ng mga neophyte. Sabi ni, pabayaan mo na yun. Pabayaan mo kung sa akin lang, walang kwenta sa akin yun. Ang sabi nila, okay, the totality of evidence, sabi nung isang magaling na member ng Makabayan Group. Hindi ba kanya pinagtatanggal nyo lahat ang mga USEC nang wala kanyang ano? Binigyan nyo pa sila ng pagkakataong makapag-explain? Did you afford them the due process of law? Ayan, tiranda, di ba? Napaamin yata na hindi na po kasi po ang kanila pong pagkakalagay doon ay on the basis of the trust and confidence of the Vice President. Hindi. Para sa amin ay pag hindi nyo binigyan ng pagkakataon man lang na magpaliwanag, blah, 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 and to hear their side. That is, sabi ng ganun, disregarding due process of law. Di ba? Di ba sinabi niya yun? Hindi nyo ata narinig eh. Hindi kayo sumasagot. Yes. Narinig po namin, Congressman Sinabi niya yun. Marcoleta. Di ba sinabi niya? Bakit ako? Binigyan ba nila ako ng due process? Exactly. Nung tinanggal ba nila ako sa lahat ng aking committee? Ako ba'y ni-notify?
Ako ba'y ininformahan? Ako ba binigyan nila ng pagkakataon na magpaliwanag o magtanong man lang sa kanila, ano po ba ang kasalanan ko po sa inyo, mga Diyos-Diyusan ng blank committee? Aha. Ha? Congressman Oo, Marcoleta, di ba? may batas pa ba? Kasi yun ang sinasabi ni Attorney Lopez and Vice President Sara Duterte. Wala nang batas. Sila na ang batas. O, tinatanong mo pa ako, alam mo naman yung sagot ko. So, mo na kang tanongin, napaka-basic naman yan. Can I get your opinion, Congressman Marcoleta, sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte? Of course, dun sa Zoom press conference, virtual press conference sila kanina madaling araw. Na kapag siya, kasi may threat sa buhay ni Vice President, at kung siya man po ay mapatay, nagkaroon siya ng pahayag na dapat daw din patayin si President Marcos, First Lady, and House Speaker Martin Romualdez. And ang sinabi ng palasyo that they consider the statement of the Vice President as an active threat. What's your take on this, Congressman Marcoleta? Ikaw na ba no? Alam mo na sa galit na lang niya sa nangyayari eh. Ha? Dinudurog siya. Left and right, lahat na lang. Isip-isipin mo na lang. Sabi ko nga sa iyo kanina, napakaraming mga ahensya ng gobyerno. Ha? Ang merong confidential fund. Ipaliwanag nyo nga sa akin kung bakit ang pag-iimbestiga ay umiikot lamang sa kanyang opisina. Hanggat hindi nyo binibigay sa akin ang isang mabuting pagpapaliwanag, siyempre, ang Vice President, tao lang yan. Pagkatapos, ikukulong mo ang isa sa kanyang tao. Gaano kabigat sa loob niya yung ganun? Makakapagsalita ka talaga eh. Makakapagsalita ka. Well, Congressman... Wag na nilang palakihin yun. Gagawa pa ng presidential statement. Naku, Yeah. tigilan na natin yung ganun. Alam nila kung ano ang nararamdaman ng isang vice president sa ginagawa nila sa ngayon. Kaya lang nakapagsalita ng ganun. Oh, Do not take Congressman... their word for it. Oh, eto bang nangyayari ngayon, Congressman? Maaring magresulta to sa constitutional crisis na nangyayari? Kasi it seems na iilan na lang po din na nagsasalita ngayon sa loob ng Kongreso. Anong iilan na lang? Paano nalaman? Hindi, based lang po kasi sa mga hearing po, Congressman. Tulad po ninyo, tinanggal po Kasi kayo hindi kayo nagsasalita eh. Ngayon na kami Magsalita kayong lahat. Ha? Magsalita kayo lahat. Diyan ko nga makikita. Ha? Kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Nako. Ha? Kayong lahat na nasa media, magsalita na kayo. Alam nyo naman eh. Alam mo, Congressman, nung tinanong nga lang ng isang kasamahan namin dito, ang travel expense ni Speaker, ayun, napatawag agad din sa Kongreso. Yeah, at Oh, sinuspend hindi ang ba? franchise namin. Kaya ganun. Oh, yun ang sinasabi ko sa inyo, di ba?